For today's devotion, the value of prayer. Joshua chapter 1 verse 1 to 9 is our scripture reading. And in verse 8, ang sabi ho dito, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Napakalaga ho na tayo ay naglalaan ng panahon upang kausapin ang Diyos sapagkat ang panahon na tayo tumatawag sa Kanya ay hindi natin kayang i-estimate. Ito ay panahon na hindi lang natin basta-basta bahagi ito ng ating schedule sa araw-araw nating buhay. Ang pananalangin ho ay isang napakalaking bahagi upang tayo ay lumago sa relasyon natin sa ating Panginoon Jesucristo. Ito ho ay napakahalaga upang matutunan mo na magkaroon ng isang tahimik na espiritu. No? So napakahalaga na ma-realize natin na once we value our prayer life, natututunan ho natin na hindi magmadali sa ating buhay. Sa halip tayo ho ay nagkakaroon ng paghinto at moments sa buhay natin na tayo ay umuupo or tayo lumuluhod at tayo nakikipag-usap sa Panginoon Diyos. And once we do that, na-experience natin yung buhay na yung pagmamadali, yan ho ay nawawala sa atin. So, napakahalaga na tayo ay magsumikap na alisin natin yung mga distractions or possible distractions upang tayo ay makapag-focus sa Diyos at makipag-usap sa Kanya at maranasan natin kung ano yung kapayapaan na nais niyang ibigay sa atin. Pag tayo ho ay nagkaroon ng pagpapahalaga sa panalangin, ang iyong puso ay lilinis sa harapan ng Panginoon sapagkat in moment na ikaw ay nagpe-pray sa Diyos sincerely with all honesty, ang motibo mo ay sasanlain ng Diyos yan, ang mga layunin mo ay lilinawin ng Panginoon at tutulungan ka ng Diyos upang makita mo ang buhay at mga pinagdadaanan mo ayon sa sinasabi ng Kanyang salita. Ang pangako nga ho ng Diyos dito sa verse 8, "This book of the law shall not depart out of thy mouth." Kung pagbubulayan daw ho natin ito araw at gabi, makikita ho natin na magagawa natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, yung pinagagawa niya sa atin, at magkakaroon tayo ng tagumpay. So, every time we pray to God na may gabay ng salita niya, kaya napakahalaga po ng combination ng pagbabasa ng salita ng Diyos at pananalangin sa Kanya. Because as we pray to God, at meron tayong gabay ng salita ng Panginoon, naririnig natin yung gustong sabihin ng Diyos sa atin every time we are reading His Word or listening to His Word. Sapagkat ang Holy Spirit ang siyang nagpapaliwanag sa atin ng talata sa Bible habang binabasa ho natin ito at ipinapaalala sa atin ng banal na Espiritu Santo yung mga bagay na dapat nating malaman at mga katotohanan na gusto ho niyang idagdag sa ating buhay. So napakahalaga na ikaw ay naglalaan ng prayer sa Diyos, nakikipag-usap sa Panginoon, dahil ito yung sitwasyon sa iyong buhay na i-reveal ng Diyos crystal clear whatever His plans, His purpose, and His will sa iyong buhay. At kahit anuman ang gustong sabihin ng tao or payo ng tao sa iyo, pwede mo yung tanggihan or pwede mo yung tanggapin sapagkat napakaliwanag sa iyo kung ano yung gustong sabihin ng Panginoon because you have time praying to God and spending time sa pakikinig at pagbabasa ng Kanyang salita. So as you pray to the Lord, pwede mong antayin yung Kanyang sagot at handa kang kausapin ng Diyos sa pagkilos ng Holy Spirit at sa pamamagitan ng Kanyang salita. Let us pray. Our Father in heaven, habang ako humahantay sa inyong sagot sa aking mga panalangin, naniniwala ako na ang salita niyo ay kakausapin ako, O Diyos. I pray, linisin niyo po nawa ang aking mga motibo, paliwanagin niyo po sa akin anuman ang purpose niyo sa aking buhay, at naway makita ko ang buhay na meron ako ngayon ayon sa itinuturo ng inyong salita. At nawa, O Diyos, matutunan ko sa aking buhay na pahalagahan ang panahon ng pananalangin, pakikipag-usap sa inyo. In Christ's name I pray. Amen.